Naniniwala ang mga kongresista na maaring mapanagot sa batas si Vice President Sara Duterte kung mapatutunayang totoo ang mga irregularidad na lumalabas sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability ukol sa naging paggamit ng confidential funds ng OVP at ng DepEd. Yan ang ulat ni Melales Moraz. Sa ikapitong pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability kahapon, binusisi ng mga kongresista kung paano ang ginagawang paglalabas noon ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education noong hawak pa ito ni Vice President Sara Duterte. Dito'y natukoy na imbes na sa Special Disbursing Officer, ipinauubaya lang pala ang pera sa security officers. Your Honor, meron po akong process ng pag-disburse niyan, Your Honor. Could you explain to us anong process ng pagdi-disburse mo? Sa isang ano ko lang po yan sa security officer lang po ako nagdi-disburse niyan. Wala na pong iba. Si Colonel Dennis Nolasco po. Nag-inform po ang aking head of agency na i-release ko po sa aming security officer, si Colonel La Chica po. Ang prosesong ito sa OVP at DepEd mula raw mismo sa kumpas ni Vice President Duterte. I was informed, BP Sara, that si Dennis Nolasco po ay I was informed na meron pong security officer na for DepEd. Sa pagkaalam ko po, ang nag-assign po niyan ay si Colonel La Chica. Because po may utos po si Ma'am Inday Sara na sa kanya ko po i-release kasi siya po ang nakakaalam kung paano po i-implement ang mga programs and activities in line po sa confidential fund. Sa isang press conference ngayong araw, iginiit ng mga kongresista na maaaring mapanagot hindi lang ang vice-presidente kundi maging ang mga special disbursing officer kung mapatutunayan ang mga irregularidad na ito. I believe this is technical malversation. But worse, if this was taken for personal gain, if this proven fictitious at erroneous yung ARs to justify the taking of this amount, that could be malversation proper or worse, plunder. Kasi lampas na po ito sa 50 million. So yun po yung nakikita natin dito. Talagang nakikita naman natin na lahat sila ay sumusunod lamang sa utos ng ating Vice Presidente. So sa huli, kung may makitang mga paglabag sa batas, kung may makitang kailangang may managot, kailangan akuhin ng ating Vice Presidente ang pananagutan dito sa pagkukulang. Itinakda sa Biyernes, November 29 ang susunod na pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Sa ngayon, naghahanda na rin ang komite ng mga panukalang batas na ihahain nila mula sa kanilang mga pagdinig. Ngayong Miyerkules naman, inaabangan na rin ang magiging susunod na pagdinig ng House Quad Committee. Kung itong mga nakaraang linggo, nakatuon sa isyu ng iligal na droga at umano'y extrajudicial killings ang takbo ng Quadcom hearings, inaasahang bukas balik pogo naman ang kanilang talakayan. Melales Moraz para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.